Robert, pasyal po kayo. Tatanong ko lang sana kung kinonta ka na ba ni Lynette. Tito, wala pa po eh. If ever lang na kontakin ka ni Lynette, bigay mo naman sa kanya to. What's wrong with you, Robert? Mamamatay na yung anak mo kung saan ka pa nagpupunta. Ano nangyari kay Sagani? Nabaril siya sa bilya. Critical yung kondisyon niya. Kailangan niya ng dugo para mabuhay. What? Hindi sinabi sa'yo ni Stella? Nakita mo pamilya ko? Dumaan ako sa inyo, kaso walang tao sa bahay niyo eh. Sabi nung kapitbahay, sa Villa Quintana na raw sila nakatira, kasama ni Robert. Pasensya ka na kasi wala talaga akong alam eh. I don't know why, pero hindi ako mapalagay kapag iniisip ko siya. Ba't ganyan lang ako sinabi? Ay, Anong nangyari kay Isagani? nabaril daw siya kagabi. Sabi ni Aling Pilar, critical daw yung kondisyon niya kapag di siya naoperahan. Pwede siyang mamatay. Doc, how's my son? Tumigil na po yung bleeding. Magiging okay na po siya, Mr. and Mrs. Quintana. Ano, handa ka na pumunta ka nila Isagani? Oo, pero kinakabahan ako, Buknoy. Sana hindi tayo mahuli. Ba naman, ako na bahala doon. Felix, ano bang ginawa mo? Nakalimutan mo bang sinabi ng doktor? Gaya ng dati, wala na naman ako magawa. Paano ko tuluyan na agawin ni Robert ang pamilya ko? Hindi ako makapaniwala. Dininig ng Diyos ang panlalakit ko. Salamat sa ginawa mo. Ako lang naman yun. Nararapat bilang ama niya. Salamat din, Lumi. Tinayaan mong tanggapin ako ng anak natin. Hey, Alma. Nandiyan ba si Reg? Naku, wala umalis eh. May usapan ba kayo? Kakain sana kami sa labas. It's my birthday. Uy, happy birthday ha. Salamat, Alma. So yun nga, lalabas sana kami kasi may usapan kami magkikita ngayon. Hala, wala namang sinabi sa akin si Reg kung saan siya pupunta eh. Ang mabuti pa siguro kontakin mo na lang, kaya lang wala rin ako cellphone number niya eh. Pero may idea ka ba kung saan siya nagpunta? Sorry, sisingit lang ako ha. Ang alam ko ata sa isang tao na sobrang importante sa kanya, yung first love niya yata. Sa hospital kasi yung tao na yun eh, kaya gusto niya lang bisitahin. Ouch. Smoky naman. Anyway, Pogi, baka gusto mo, antay mo na lang sa loob. Sige, ganoon na lang siguro. Salamat. Sige, una na kami ah. Sige, ingat kayo. Huwag kang mag-alala. Gawa akong paraan para makapasok ka nang walang nakakilala sa'yo. Salamat, Buknoy. Bakit ka nga ba kasi naglaya sa inyo? Ayaw mo na bumalik. Alam mo naman na hindi ako totoong Quintana, di ba? Inis ako dahil gusto ko sanang hanapin yung totoong nanay ko. Alam ko kasing habang nandun ako, hindi ko magagawa yun. Kaya lumayas ako. At kaya din hindi ako pwedeng makita ni Lolo at Daddy. As much as possible, si Isagani lang dapat ang makakita sa akin. Ako bahala. Dadaling kita kay Isagani, ha? Kaya sunod ka sa akin, dito tayo sa gilid dadaan. Meron sana akong gustong itanong sa'yo. Ano yun, Robert? Pwede bang mapatawad mo na ako? Alam ko, walang kapatawaran yung ginawa ko dati. Alam ko rin sobrang pagpapahirap sa inyo ng papa. Pero kahit pa paano, sana magawa mong kalimutan yan. Luming, please. Yun lang ang gusto ko, mapatawad mo. Sa totoo lang, Robert, matagal ko na rin iniisip yan.
Kaso, tuwing naiisip kita noon, sumasama lang ang loob ko. Punong-puno ako ng galit, ng inis, ng lahat. Pakiramdam ko kasi wala kang nagawa para sa akin. Para sa anak mo. Pero ngayon, iba ka na. Malaki ng pinagbago mo. Nagagawa mo ng protektahan si Isagani. Siguro, panahon na rin talaga para patawarin kita. Pinapatawad na kita, Robert. Gusto ko na rin talagang kalimutan lahat ng pangit sa nakaraan natin. Salamat, Lumi. Tingnan mo nga naman ang ibang tao. Nawalan lang ng asawa, pinatawad ang dating nobyo. Ako ho bang pinariringgan nyo, Inay? Ano ba sa tingin mo, Luming? Sino pa bang tinutukoy ko? Nakita ko kayo ni Robert. Nagyayakapan, nagkakapatawaran. At bukas ano? Magkakabalikan? Wala ho kami masamang ginagawa ni Robert. Lumay, kitang-kita ko kung paano ka tingnan ni Robert. At nakita ko rin sa mukha mo ang reaksyon mo sa kanya. Konting respeto naman, Luming. Nandito ako sa ospital at nandito rin si Isagani. Oh! Ano nangyayari dito? Naghihimuto ka na naman? Bakit hindi mo itanong dyan sa magaling mong anak? O kaya hindi, hintayin natin bumalik si Robert at nang makita mo kung anong kinagagalit ko. I'm so sorry, Mr. Samonte. Pero hindi kita pwedeng palabasin muna. Unang-una, hindi pa magandang kalagayan ng katawan mo. And marami pa kami gagawing tests para masiguro na okay ang mga buto mo. Pero Dok, kaya ko may tukod eh. Medyo mahina lang, pero kaya ko. Much as we want to, pero hindi talaga pwede. Pasensya na. Dok, kung outpatient na lang po kaya si Felix, kami na lang ho mag-aalaga sa bahay. Ganito lang siguro. Ipapa-x-ray ko na lang ulit yung paa mo. Kapag okay ng resulta, sige, papayagan na kitang lumabas. Salamat po, Dok. Pero for now, ang magagawa mo lang is magpahinga at magpalakas para mabilis ka na rin makalis sa ospital na ito. Okay. Thank you po, Doc. Thank you. Ano ba pinag-awayan nyo? Dahan-dahan ka sa pagsagot sa biyanan mo, Luming. Alalahanin mo, may sakit sa puso yon. Nay, ang dumi ng isip ni Inay Amelia. Ano ba kasi ang pinagsisintir niya?
Natawad ko na si Robert. Nagkaayos na kami. Ano? Luming? Bakit? Wala na namang dahilan para mag-away pa kami. Lalo na ngayon, sa lahat ng ginawa niya para kay Isagani, ako pa nga dapat yung may utang na loob sa kanya eh. Pero, paano na si Felix? Nay, nagkaayos lang kami ni Robert pero hindi ibig sabihin no na magkakabalikan kami sa dati naming sitwasyon. Hindi ko mahal si Robert. Ang mahal ko si Felix. Sigurado ka? Siyempre, Nay. Asawa ko yun. Mahal ko si Felix. Saya-saya ko, Chito. Parang biglang naging maayos ang lahat. Nagawa ko iligtas ang anak ko. Maayos na kami ni Luming. Parang ako mananaginip. Dapat lang patawarin ka na ni Luming. Dahil ang dami mo nang nagawa kay Isagani. Para kay sa kanya. Saka ang tatandaan nyo na. Dapat kalimutan nyo na yung mga nangyari sa inyo dati. Napaka-immature naman kung hanggang ngayon may sama pa rin siya ng loob sa'yo. Tama na nga yan. Doesn't matter anymore. Okay kami ni Luming. Masaya na ako. Mabuti yan, Robert. Nang mas lalong mapalapit ng loob sa atin ni Isagani. Kapag nabuo na yung tiwala niya sa atin, pwede na natin siya ilayo sa nanay niya. Wala akong planong isahan si Luming, Papa. Nakipagbati ako sa kanya dahil yun ang tama. Whatever you say. Basta mabuti yung ginawa mo. Mabuti para sa mga plano ko. Anyway, aalis na ako. I have a meeting with the police. Kailangan mahuli at makulong yung mga nagnakaw sa Villa. Tsaka alam mo na, lalansingin ko lang si Aling Amelia. Ha? Aling Amelia. Oo, Buknoy. Uy, ito ba yung kwarto ni Isagani? Oo, yan nga. Eh, ba't ho kayo nasa labas? Uy, Buknoy! Halika. Tamang-tama. Nasa loob si Isagani. Ah, ganun. Pasok ka na. Sige. Kaya lang tulog siya. Oo, di bali. Sige, tignan ko na naman. Mare, halika, usap na tayo. Alam ko nang sasabihin mo. Pagtatanggol mo na naman yung anak mo. Uy, alam mo sa palagay ko, gutom lang yan. Halika. Bili tayo ng palamig. Para mawala yung init ng ulo mo. Ha?
Magaling ka. Dito lang ako. Sir, kung sakali humagising ang apo ninyo at ma-identify niya sa amin yung mga magnanakaw, then mas mapapabilis po ang paghahanap namin sa mga sospek. Pero natutulog pa siya. And regardless, kailangan mahanap yung mga pumasok sa bahay ko. Huwag ho kayong mag-alala, Don Manolo. Magdadagdag ho ako ng mga tauhan para suyurin ang buong San Isidro. Basta I want to resolve this problem immediately. Para tumigil na yung pagkulo ng dugo ko. Sige po, sir. Ipapaalam na po ako. Papa, you're spending too much time and resources para lang mahuli ang mga magnanakaw na yan. Hindi ko palalampasin ang pambabastos na ginawa ng mga gagawin. Wala pang nakakaisa sa isang Manolo Quintana. Kaya humanda sila sa akin. Magsisisi sila na bahay ko ang pinasok nila. Hindi ko rin palalampasin ang ginawa mo. Stella, bakit hindi mo sinabi kay Robert ang tungkol kay Iskani? I'm sorry, Papa. Baka nakalimutan ko. I was too busy thinking of a scheme para mapalis si Luming. I'm warning you. Binigyan kita ng go signal kay Luming. Pero hindi sa apo ko. Kantiin mo si Isagani at ako ang makakalaban mo. Tandaan mo, wala pang kumalaban sa akin na nanalo. Stella, alam mo yan. Isagani, sobrang na-miss kita. Kung ako lang ang masusunod, bumalik na ako para makasama kita. Pero hindi pa pwede eh. Basta magpagaling ka. Lynette, sirain ko lang yung moment mo, pero baka kasi may makakita pa sa'yo. I understand, Boknoy. Sorry. Bye, Isagani. Sinong nandyan? Aling Luming, si Boknoy po. Oh. Ako lang ho to. Mabuti naman nadalaw ka. Ako nga ho eh. Oh, sinong kasama mo? Wala po, ako lang po. Ako lang po. Ah, ganun ba? Opo. Kamusta naman ho kayo? Ayos naman. Gani? Boknoy, tignan mo nga kung gising na si Gani. Gani? Aling Luming, gising na ho. Lynette. Anak! Anak, gising ka na! Gani? Nay, ano pong nangyari? Asan na po ang mga magnanakaw? Nasaktan po ba kayo? Naku, anak. Wala na sila, anak. Hindi ako nasaktan, niligtas mo ko.
Wala eh. Uminom ka muna. Sige na. Para lumamig yung ulo mo. Hindi ko matanggap na pinatawad ng Luming na yan si Robert. Pagkatapos ng ginawa ng lalaki niya, papatawarin niya ng ganun-ganun lamang. Wala eh. Marami na rin namang magandang ginawa si Robert para kay Isagani. Kahit na? Ay, naku. Kailangan na magkasundo na yung dalawa. Kahit na. Alam mo, sinisigmura ko lang yung bumibisita ako dito kasabay ng mga kintanang yan eh. Dahil mahal na mahal ko yung apo ko. Eh, gusto rin naman ni Isagani na magkasundo na yung mga magulang niya. Naririnig mo ba ang sarili mo, Pilar? Alam mo, ikaw, tanggap mo na rin yata si Robert eh. Nagkaroon ka lang ng maaliwalas na buhay. Nakitira ka lang sa mga kintana, nagbago na yung pag-iisip mo. Ang iniisip ko lang malay ay ang apo ko. Kilala ko si Isagani. Hindi niya matatanggap si Robert. At lalo na pag nalaman ng naglalandian niyang nanay niya at si Robert, sisiguraduhin ko, sasama siya sa akin sa bahay namin ni Felix, sa bahay ng tatay niya. Ang puso. Kumusta pakiramdam mo, Isagani? Eto, masakit katawan ko, pero maayos naman ako. Alam mo, anak, si Robert ang nagbigay sa'yo ng dugo nung kinailangan mo ng dugo para sa operasyon mo. Buti na lang magka-blood type tayo. Nagkasilbi ako bigla sa'yo. Maraming salamat ho. Daddy. Walang anuman yun, anak. Kahit naman ano gagawin ko para sa'yo. And, of course, that's the least that I could do para sa hero ng bahay. Niligtas mo ang nanay mo. Robert, papunta raw si Uncle dito. At nasabi ko na rin na nagising ka ng Isagani. Aling Luming, Mang Robert, Mang Chito. Una na ako, Gani. Kasi nagpaalam lang ako saglit kay Sir Alvin eh. Oo. Balik na lang ako bukas, tapos kwentuhan tayo. Sige, ha? hihintayin kita bukas, ha? Sige. Sige po. Salamat, Puknoy. Okay ka lang. Magiging okay din ako, Buknoy. Kakalas na tayo. Sige. Hindi na tayo dumaan ulit para sigurado. Ha? Huwag ka magmadali, wala kang lakad. Hindi naman ito, ha? Papagutusan lang po akong pasukin ng bilya. Sino nagutos sa'yo, ha? Sino? Nagkabatid na ho ba kayo ni Daddy? Matagal na panahon na yun. Dapat na talagang kalimutan. Parang si Felix lang ba? Nawala, kaya kinalimutan niyo na. Kaya pinagpalit niyo na dyan sa Robert na yan.
Anong ginawa mo, ha? Muntik nang mamatay si Isagani! Nakausap ko ng lawyer ko. Ang filing firm namin. Pinilit kong maging masaya tong pamilya na to. Pero ikaw ang may kasalanan. Kaya nasira ang pamilya natin. Dahil sa kapaliwan mo! Paring, nagkaharap din tayo. Anong gusto mo malaman? Kung paano mo kinidnap ang anak ko? Kung paano mo kinuha si Lynette Quintana dahil akala mo siya yung totoong Quintana? Alam ko na ang totoo. Humanda ka, Manolo. Dahil ibabagsak kita. Dito sa Villa Quintana